Narito po tayo ngayon sa Heritage Park sa Taguig at ito po ang mausoleo ni Action King Rudy "The Boy" Fernandez. First time po ito na tayo po ay makakapasok sa loob ng mausoleo. Siyempre dahil yan sa imbitasyon ng kanyang anak na si Mark Anthony Fernandez. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Hi, Mark! Kumusta ka? Okay naman, sa ng Diyos. Saan galing? Sa bahay? Clark pa, oo. Pero pasok ko natulog ngayon. Ito na. Ang ganda ng mausoleo niya. Tumula siya. Kailan ko rin nagpunta rito? Basta anytime, dumadaan na lang ako dito eh. Oo. Siguro mga right after COVID or during COVID, may time na dumaan din ako dito. Oo. Katatapos lang ho kasi ng araw ng mga patay. So, fresh pa ng konti yung mga flowers dito eh. Oh. Medyo ngayon pa lang nalalanta. Ayan, nakalagay dyan. Rodolfo Padilla Fernandez. Rudy "The Boy" Fernandez. Namatay siya noong June 7, 2008. Ayan, sa paligid niya may mga picture. Kaya... Guys, kasama na natin ang idol ng marami. Walang iba kundi si Mark Anthony Fernandez. Mark, thank you. Thank you sa pag-oo sa aming invitation na mag-guest ka sa Julius Babaw Unplugged. Maraming salamat din sa pagtawag. 1992 pa tayo magkakilala. Oo naman. Maliit ka pa lang. Kilala na kita eh. Opo. Tatay mo nga, nakakausap ko rin eh. Yes. Oh, how are you? How are you? Okay naman, sa awa ng Diyos. Buti tumawag ka nung Halloween. Kasi wala akong planong pumunta ng Manila noong time na yun. Of heavy work. Buti tumawag ka. So nakadalaw na ako kay Papa. Oo nga. Anytime dumadaan lang ako dito. C5 naman to eh. Tapos tumira ka rin dito sa mausoleo? Opo. At one time, no? Mga 2 weeks nung naglilipat ako noon. Tapos tumatakbo din ako sa pollution. Wala akong ibang resort kundi matulog dito. Though may ano naman siya, may jacuzzi, gano'n. Kaya naisip ko tumira dito ng time na yun. Punta natin. Kaya din ako, hindi ko na tinuloy dahil walang hot water noong time na yun. Oo. Kung meron lang hot water dito, siguro dito na hindi na ako umalis. May ano pa? Ayan. Bathtub pa. Ano? May jacuzzi pa. Okay, nawawala tayo ngayon. Hindi ko na alam yung sa kabilang daan. Sa kabila yata yung daan. Ay, dito. Tayo, Sige. opo. So ito yung parang banyo na may jacuzzi. Tapos may exit palabas. Sige. May ano siya, parang secret door type. Ayan, ito siya. Ayan, sige. May kitchen siya. Okay, nawawala pa rin tayo. Hindi ko na alam to. Ito banyo. Ito yung daan. Okay, hanapin ko muna sa kabila ulit, Julius. Sige. Baka dyan din yan. Tutulak lang siguro. Ayun, may up and down siya. Nakalimutan ko na eh. Pero dyan. Nakalimutan ko na, Julius. Sorry. Pero ito siya. Boom. Akan tayo dito. Okay. Bababa. Oo. Wow. Ayan. Ayun, bakit na tayo sa second floor? Ayun, may parang terrace dito. Ito yung kwarto. Ayan. Okay. Diba, ba't naman di ka titira dito ng time na yun sakali? Oo, ito na yung kwarto. Pero mainit lang. Ayun. Maliit lang siya. Opo, at mainit. Tinanggal na yung mga higaan. So, may air condition. Tapos, ito na mismo yung kama. Pure marble siya. Oo. Marble. Oo. Sino ba yung nagpagawa nito? San Miguel Beer. Opo, sponsor ng San Miguel Beer. Dahil endorser siya? San Miguel? Dahil Filipino icon siya na more siguro sa brusco type. Alam mo yun? Basta action star or macho. Oo. So, itong nahihiga ito, no? Itong kama na to.
So dito ka natulog doon. Opo. Oh. Tapos ito siguro may- dahil Fernandez din. Simon Fernandez. Di ba sikat sa San Miguel? Tapos sa Katukayo. I-counts. Maraming count yun eh. Baga. Ito, may view rito. Ayos Nakaka-relax. Opo. Ano to, Mark? Para may ano? Para siyang Light, architectural tingin ko si Tita Lorna nag-design ito eh. Para may tama ng sunlight. Tama. Oo. Para hindi ka na kailangan maglalagay ng ng ilaw pag-araw. Nakakatipid ka sa kuryente. Ayan, hindi lang siya isang butas. Marami pang butas. Oo nga, no? Na salamin. Oo. Tapos ito sa taas, salamin din, no? Salamin din. Oo. Glass talaga, hindi siya fiber. Ito mukhang bago pa nga eh. Oo, ganda. When was the last time you were here? Siguro COVID times or right after COVID. Oo. Anytime dumadaan lang ako dito bigla. Oo. Hindi nagpaparamdam si tatay? Hindi, pero nung bago siya sumakabilang buhay, namatay sa arms namin. Nung pagkapikit ng mata niya, sa left ear ko, narinig ko, "Bye, Mark." As in, parang happy voice sa left ear ko. "Bye, Mark." Nung pagkapikit, siguro wala pang 5 seconds, biglang narinig ko sa left ear ko. Wow. Yun. Ano naging pakiramdam mo nung narinig mo yun? Ako naniniwala naman ako sa mga, ano ba yung term doon, mga extraterrestrial or medium Mga human spirit. unexplained na Oo. na mga pangyayari sa buhay. Phenomenon type, ganon. Ako naniniwala naman na nangyari yun, na totoo yun, na hindi ko lang guni-guni yun. Oo. Kasi like, like mga this month lang or last month, namatay isang kakilala. Pero may edad na rin siya. Bago siya namatay, napapanaginipan ko siya. Parang feeling ko, nagmulto pa sa akin, nakausap ko pa. Nung tinawagan ko yung tita ko, a month after, ganito, ganon, nabaltaan ko. So parang, nung time na eksakto namatay siya, dumalaw sa akin sa gilid, parang ganon. Oo. Wow. Yan. So, Musaleo? Ideally, lahat ng Fernandez, pag sumakabilang buhay, pwede ilibing dito. Pero sa ngayon, isa pa lang? Sa ngayon, dalawa na. Sino isa? Si Marie Fernandez, yung ate niya. Siguro umabot ng mga 8, 9, almost 90 din. 90 rin. Ang liit na mga daanan, ano? Oo. Parang ano lang siya, secret. Pero ito, pag nagka-emergency, pwede mong sirain eh. Okay. Kamusta naman yung experience mo na tumira dito? Hindi ba nagparamdam si Tatay Daboy? Hindi naman. Pati nung time na yun, yung tita ko, kakalibing lang si Marie Fernandez. Tinatanungan lang ako, baka multuhin ako. Sabi ko, kahit multuhin ako, okay lang, kaibigan ko naman yung mga yan eh. Hindi naman parang multuhin ako para atakihin, parang ganun. Sakali. Totoo. Saka tatay mo yan eh. Opo. Oo. Namatay si Daboy, ayan, June 7, 2008. Ilang taong ka dito, Mark, nung pumanaw ang tatay mo? Nung pumanaw si Erpat, nasa ano ako nun, mga nasa 32 po. Ano mga naaalala mo ng mga times na may sakit na si Daboy? Ayaw niyang ipaalam doon sa mga apo niya na may sakit siya. Ayaw na rin pakita yung mga huli sandali. Para baka daw katakutan siya, parang ganun. So ayaw niya yun. Nung time niyan, hoping for the best pa rin kami kasi talagang natamaan lang, parang nahirapan lang siya after nung operation eh. Nung second round nung operation, doon na siya nanghina. Humina na. Opo. Oo. Ano mga naalala mong huling conversation ninyong dalawa? Nasabi ko na sa iyo lahat, nakwento ko na sa iyo lahat ng dapat mong malaman, mga ganon. Yun yung pinaka tumatak sa akin. Na parang, sige, the end na yung sasabihin niya sa akin ng time na yun dahil nga pupunta na sa ibang buhay, parang gano'n. Paano mo tinanggap yun? Yung unti-unting pag-deteriorate ng kanyang health? Kailangan magpakalalaki na. Lagi ko sa isip yun. Kasi Kailangan panganay, magtigas. diba? Opo. Kailangan focus pa rin. Baka biglang ending, mag-iinom ako. Yun mga iniiwasan ko, ano magawa kong... Kasi pwede lang uminom pag-enjoy, di ba? Mga gano'n. Nanood din ako ng mga video para sakali, parang minimotivate ako. Para hindi maging parang
shocking yung ibang mga instance para mas maganda lang yung arrive sa akin. So iniisip ko lang, minomotivate lang ako ng mga napanood kong mga pelikula, pagpalagay natin, mga ganun. Yun ang nagamit ko para makaget through ako sa yung masaklap na pinagdadaanan namin ng panahon na yun. Parang yun ang escape mo. Opo. Katulad nung si Renz ako, si Rap, nung siguro mga 24 hours or 48 hours bago sa makabilang buhay si Airpods, pinanood sa kanila yung The Death of Optimus Prime. Para kumbaga, meron na silang death scene bago doon sa actual death scene, parang ganun. Yun. Ilang taon yung dalawa noon? Bata pa? Siguro mga sila, mga 25 din, 25, meron na rin 24. Sila, 5 years lang ang namin gap namin. Close ba kayong tatlo? Close naman, close enough. Pero ang pinaka-close ko talaga si Vandolph. Pero close ko din sila. Pero yung si Vandolph kasi, isang room lang kami, kumbaga, naging, kumbaga ka-border ko si Vandolph Yun, parang gano'n. When you were growing up, Mark, lumaki ka ba mas madalas yung time mo sa tatay mo o kay Dolphy, Tito Dolphy? Bali, close talaga ako sa Airpods ko. Sa tatay mo talaga? Though si Tito Dolphy, alam kong tito tawag sa kanya, stepfather ko siya. Yun. Siguro mula 14 years old up to 30 plus, kay The Boy na ako nun. Opo. So medyo late ka nung mas naging close ka sa kanya? Hindi. Nung bata ako, lagi kami kasi talaga, tumahan ako States, nag-aaral ako States. Tapos may nangyaring controversial nun. Sabi niya, umuwi ka na dito, bantayan mo ako. Yun, kaya umuwi ako. Ilan taong ka nun? Siguro mga... Bata? 6 years old, 8 years old, parang ganun. Yun. Pinabalik ka ni tatay? Yun. Tapos pagbalik mo ng Pilipinas, tumira ka sa kanya? Hindi, kay Airmats muna. Nag-aaral. Pag ganun-ganun lang. Yun, hanggang sa pagdating ko na ng teenager, tumira na ako sa kanya. Anong klaseng tatay si The Boy? Cool, groovy. Feeling ko nga, very cool na tatay. Nung puberty stage, parang, sobrang bait ko ba? Kailangan maging masama ng konti, mga ganun. Pero puberty yun. Kwento ko sa ibang instance. Pero yun yung mga ganun yun yung mga ibang pangyayari nung growing up puberty stage. Pero very groovy siya. Ang ko sa kanya, description, groovy, cool, malawak pag-iisip. Hanggat maaari, the coolest person siya in the world. Parang gano'n. Bihira magalit yan. Oo. Tapos, nung isang beses na gusto niya magalit, isang reason niya, hindi na ako pwede magalit. Inatake na ako dati dahil sa galit. So, ayoko na magalit. Inatake sa puso? Daw, pero alam kong gimmick lang yun. Gimmick lang niya, no? Yun. Pero ikaw, hindi ka niya pinapalo, hindi ka niya pinapagalitan? Pinagalitan din ako. Maraming instance sa ganun. Para minumolde niya ako dahil sa pag-ibig yun, hindi dahil hindi niya na ako mahal, parang gano'n. Minumolde niya ako. Di ba, na-rehab pa nga ako. Pero yun, ang nag-sorry pa nga sa akin, training lang yun, parang gano'n. Hindi para to spite you, parang gano'n. So growing up, nakikita mo siya lagi, nakakasama mo siya. Was he the type na, yung type of person na gusto mong imolde yung sarili mo habang lumalaki ka, na gusto mong maging katulad din niya? Oo naman, talagang gusto ko maging katulad niya. Ang naging kahati lang nung dream na yun, yung gusto ko siguro maging atleta, gusto ko maging piloto. Pero somehow na ko naman siya, na napaproud ko naman siya, na kahit pa paano nung time na yun, nakita niya na nakaka-penetrate ako sa, uy, parang ako to, parang gano'n. Nung nag-whoppings ka, anong naging reaction ni The Boy doon? Nung sumali ka doon sa grupo na yun at nag-artista? Nung una, ayaw niya. Gusto niya, tapusin yung pag-aaral. Naplansya naman din yun. Baga, parang ayaw din niya na gusto niya. Parang ganun nangyari nung pagtagal-tagal. Buti na lang, kahit papano, kahit nabigyan ko siya ng sakit na ulo, nakabawi naman ako sa ibang bagay. Katulad nung isang beses, Julius, nung isang nakaano ko nun, Mark, nakadunk ka daw. So, ang laking bagay nun sa amin. Hindi naman kami malaking tao talaga. Nung nakadunk ako, so parang ang laking achievement para sa kanya yun. Mark, nakadunk ka, ganun. Pak, okay na yun. So, lusot ka na dyan, parang ganun. So, yun yung isang alam ko naka-points ako sa kanya na napatuwa ko siya, ganun. Tapos nung gumawa di kami nung Matimbang pa sa Dugo, yung pelikula. Kayong dalawa? Oo. Magkasama? Nakikita naman niya yung drive na sa akin naman, parang ganun. Anong greatest lesson na naituro sa'yo ni The Boy? Ang greatest talaga, yung layman's, yung mahalin mo ang trabaho mo, para mahalin ka din ang trabaho mo.
Pero yung greatest, siyempre, yung laging-lagi niyang inaano, yung seek first the kingdom of the Lord, and the Lord shall, and everything shall be added unto you. Mga ganun. Nag-preach din siya. Oo. Saka sa last moments daw ng life niya, he was always, nung medyo malakas pa, Opo. People would see him in church, praying. Opo. Every Sunday, Sabbath, importante sa amin yan. Kasi alam ko, siya, devotee siya ni Saint Padre Pio, if I'm not mistaken. Because meron kami pinupuntahan na church na Saint Padre Pio, and people there would see him alone. Opo. Ayun, Yes. yung mga times na medyo may sakit na si Opo. tatay mo. Yes. Oo. Naawa ka ba sa kanya nung nakita mong mahina na? Oo naman, siyempre, hindi siya yun eh. Buti nilang sandali lang yung paghihirap niya. Kasi nung una yung part 1, sandali lang, bumalik pa yung lakas niya. Yung part 2, nung ano na siya, yung dire-diretso na, parang ganun. Nakakapag-usap pa kayo? Oo. Anong lagi niya binibilin? Kasi alam naman niya, isa lang issue ko technically. So, yun lang yung gusto niyang gamutin. Parang ganun. Anong issue yun? Yung Yung mga first love problems, mga ganun. So, yun yung ginagamot niya. Tapos yung mga katanungan, kung ano man yung tanong sa isip ko, gusto niya sagutin, parang ganun. Wala siya binili na, Mark, pwede ba, wag ka lang gumamit ng pinagbabawal na gamot, mga ganun. Hindi, kabaliktaran nga eh. Baka ano kabaliktaran? Anong In the sense na, Oo. nung parang, buti na nabanggit mo yun, Julius, kasi nung bago sa Makabilang Buhay, parang, alam kong gusto mo yan. Sige, hanggang dyan, maximum pwede. Yung pag-weeds, parang legalized weeds na rin siya, pahig na siya. Hanggang mamatay, Yan Opo, yung binipili niya. Sa Makabilang Buhay po siya, parang niligal, sabi niya, sige, pwede ka nang magganyan, huwag ka nalalagpaas, parang gano'n. Yun po. Sinabi niya sa iyo? Opo, sa harapan ni Lorna, ni Rap, yun, parang gano'n. Kumbaga, sabi niya, wag lang sa'yo mas delikado mga drugs. Huwag lang lalagpas doon, hanggang doon lang pwede ka. Siguro dahil alam din niyang, pandun lang talaga ako, parang gano'n. Yun. How did he, pass on? Paano naging, yung huling moment ng life niya? As in, naalala mo? sa harap na ako, si Renz, si Rap, si Tita Lorna, yung mga friends niya, namatay sa harap namin. As in, Pero hindi na siya nakakapagsalita, Parang nakatingin na lang hindi, siya parang na unti-unti siya nang wala ng hininga. Parang gano'n. Tapos? Hindi makahinga. Tapos, parang may ginagawa sa intravenous niya. Yun po. Yun. And then when bigla na lang Hanggang pumikit na mata, gano'n? Opo. As in, kung ano yung sa pelikula, parang gano'n. Parang gano'n po. Narinig ko sa left ear ko, bye, Mark. Anong tone ng voice niya? Parang ganyan? Happy voice. Happy voice. And sa left ear lang po, wala sa right ear. Siguro mga after 5 seconds, nung pumikit na siya, bye, Mark. Wow. Alam kong phenomenon yun. Hindi kaya imagination mo lang because you were into that moment? Kasi kung imagination ko, iniisip ko, dapat dalawang tenga. Left particular ear, parang gano'n. Sa left ear lang siya, malino na. Parang dumaan dito? Opo. Sa left mo? Opo. So you felt na parang he was at peace when he left? Happy voice. Happy and at peace, no? And alam kong nakapag-confession siya. So, tapos prayers, na born again siya bago sa Makabilang Buhay. So, yun. Tapos yung pamana nga niya sa akin, kaya din binigay ko sa anak ko nung nakipaghiwalay ako sa mami niya. Para kasi may nabasa ako sa Biblia, kapag nakapagpamana ang lolo sa apo, ibig sabihin mabait yung mama na yun. So, minabuti kong makabigay sa apo niya para mas survey sa heaven, parang gano'n po. Ano yun? Ano yung pinamana niya? Yung mismong inheritance ko, yung bahay at lupa, binigay ko sa anak ko. Binigay mo na? Opo. Bahay saan to? Sa White Plains po. Bahay? Yung bahay ni Alma at Rudy nung una. Okay. Yun yung binigay ko sa apo niya. So doon sila nakatira ngayon? Opo. Pero si Alma di nagparamdam sa akin. Pero actual, literal, nung kakapikit lang, doon talaga nagparamdam. What about dreams? Anong papasok sa dreams mo? Sa 1-3 dreams, 1-4 dreams, isang beses parang nakipagbari lang kami niya naalala ko, tapos pelikula lang. Tapos minsan makikita ko siya, parang mukha lang. Tapos yung dalawa hindi ko na maalala. And I always say sa mga thread ng mga vlog ko, especially when I interviewed si Renz, kaboses daw ni Renz si The Boy, pero kamukha mo si The Boy. Yun ang sinasabi nila. Opo. How do you feel when people
tell you na, uy, kamukha mo tatay mo. Ako, tinatanong ko usually, ilang percent? Ang nakuha kong sagot, 80%, 90%. Yun po. Happy ka naman pag sinasabi nila gano'n? Oo naman. Pero happy din ako na pag sinasabi kamukha mo din si Alma, gano'n. Yung nagkakasabay. Pero hindi, mas strong eh. Ano? Para kayong pinagbiyak na. Depende sa mood eh. Depende ba? Opo. Pero feeling ko lang, mas kamukha mo siya. Pwede rin po. Sa ilong pa lang eh, pareho kayo eh. Oh. Saka sa bibig. Pero yung boses din po, feeling ko, pero pag yung galit siya, yung mga mataas na tone, yun ang kaya kong gayahin sa kanya. Ba't di mo, kinontinue yung legacy ng dad mo na naging action star ka rin? Kailangan lang natin hit. Kailangan lang makachamba ako. Pag nakachamba, so gusto ko ituloy yun. Hindi naman wala sa dictionary ko yun eh. So nandun pa rin tayo. Hopefully, maka-penetrate doon. Pero somehow nakaka-penetrate naman tayo. Kumbaga, may nominated sa drama, comedy. Yun po. Versatile ka eh. Kahit saan, pwede ka eh. Bagay, yun po yung identity ngayon. Pati sa sexy, pwede ka rin. Mamaya pag-usapan natin yan ha. Kasi sabi nila, ikaw daw ang Viva Max King. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. Pag-usapan muna natin yung dark period ng life mo. Napakinggan niyo na ba ang daing ng mga api? Hindi niyo talaga sila maririnig dahil walang boses sa mga kapuspalad. Sa Kongreso, ACT-CIS ang lumalaban para sa mga sinaktan at niloko. ACT-CIS ang boses ng inaapi! Mark, paano ka na-introduce sa drugs? Ako, Julius, talagang I think yung sa akin, curiosity killed the cat. Hindi naman talaga ako naging ganon. Kahit investigahan niyo ako mabuti, talagang hindi ako naging... kahit sa airpot, alam din yun. Kaya nag-sorry din sa akin nung sumakabilang buhay siya. Bago siya nagpaalam nun. Yun yung isang sinori niya sa akin. Siyempre, I think process. Di ba nga ang pulis, pag nagpupulis, kailangan nila subukan yun para... May mga ganun din. So parang akin na pagdaanan ko lang din. Pero sa airpot ng time na yun, kaya ako na, paligin natin na rehab. Siguro dahil uso yung rehab noon, pasikat pa lang yung rehab noon, ginawa sa ibang lugar. Tapos parang sinabi ko sa inyo noon, nung isang beses gusto ko mag-military camp. Imbes na mag-military camp, parang doon na lang ako, parang Boys Town na ako din nila, parang doon. Parang part of growing up din, part of training din, para maging, mas maging, sabihin natin, Boy Scout or macho, mga ganun. Pero talagang gumamit ka nung time na yun? Nakasubok lang. Anong klase? Anong klase pero hindi drugs? ako naging... Addict? Hindi ako naging addict or... Nung isang beses ko na nasubukan yan, ang subok ulit after 2 years na eh. Anong klase drugs yun? Kung ano yung typical... Shabu? Mga ganyan. Shabu? Yun, yan, yung S, yung methamphetamine. Kung ano yung... Yan, pero subok lang lahat po yun. Opo. And you never tried it again, yung shabu? Ano lang po, mga... naging ano siya, naging parang mga one few times, pero hindi talaga, never talagang paulit-ulit. Yun. Kasi naalala... Kumbaga experimental. So na-rehab ka niyan. For how long ka na-rehab? 1 year, 3 months. How was your experience sa rehab? Kailangan mas maging Boy Scout ka, parang militar, malinis, ganyan. Yun po. Ilan taon ka nun? 19 years old. At naging lamang ka rin ng balita ng mahuli ka ng mga pulis na meron kang daladalang marijuana. Bloke yata na marijuana yun, no? Opo. Yun nga, dahil nga napayagan na ako ni Airpat, di ba? Nung time na yun, ang gusto ko, mag-migrate na sana ako. Parang feeling ko, wala na akong fire dito nung time na yun sa lugar natin. Mag-migrate muna ako. At the same time, tinatakbuhan ko yung pollution. Kailangan ko mag-renew ng visa ko. So sabi ko, mag-hibernate ako parang teddy bear. Habang nagagal. Bago pa bago pa mangyari yun, yun na ano ako. Pero medyo na ano nga ako dyan, lagi ako yung nagiging biktima ng controversy sa mga ganyan. So, maraming salamat sa chance ito na para ma-explain ko yung side ko na hindi talaga ako naging experimental lang po talaga ako. Experimental, laki nun. Yun nga, yung weeds. Yan, hindi ko pa nga nabibili yun. No? Pero pro-weed ako, gusto ko legalize weed. Kumbaga, pinaglaban ko ma-legalize yung pot. Hanggang weeds talaga, yun talaga ever since. Kasi hindi nagpaglisa sa bulimia. May bulimia ako ng Julius. Ever since 12 years old, up to 18 years old, yan ang problema ko. Hanggang sa 21 na lang ako nagmarijuana eh. 19, 20. Tapos after kong nagganon, hindi na ako nagsusuka pag kumakain. Nakatulong sa'yo? Wala na akong psychological sa pagpapapayat ko, ganon. Yun po.
So yung nakuha sa'yo, inaamin mo sa'yo talaga yun? Hindi, bibiling ko pa lang. Pero hindi ko pa nabibili. Yung kwentong lahat ng pangyayari, may checkpoint, gano'n. Wala pa lahat yun. Bibiling ko pa lang. Kung nahawakan ko yun, pwede lang ikwento yun. Hindi ko pa nahawakan. Kaya nga nung investigasyon, ba't walang fingerprint? Kaya din pa ako nakalaya sa awa ng Diyos. Gano'ng katagal ka nakulong? 1 year, 3 months din po. 1 year, 2 months, gano'n. Kamusta yung buhay mo sa loob ng kulungan? Masakla po. Talagang hindi parang kung ano yung sa pelikulang mga ganun. May mga ganun dahil alam nilang kailan sila lalaya, alam nilang pagpalagay natin, nakapatay man sila, nakabugbog sila, nanalo sila sa kaaway nila, mga ganun, happy sila sa loob. Yung sa akin, wala talaga akong kasalanan, feeling ko talaga inosente ako. So, nung nasa loob ako, wala akong time para mag-party-party, as in depressed lang talaga. Unti-unti, bumabalik na yung light spirit ko, parang ganun. Yun, nung course of the case, parang ganun. Paano bumalik yung spirit? Pag narinig mo, makakalaya ka, mananal tayo, si nagkamali, bali yung statement nila. Alam mo, so unti-unti nagkaka-hope yung time na yun. Kasi for a time, feeling ko wala na hope, feeling ko talo na ako ng time na yun. Biglang, yun pala yung, buti lang, salamat din sa magandang batas natin. Napoprotektahan ng mga taong pagpalagay natin sinong kailangan maprotektahan sa gipit na sitwasyon. Anong pinakamahirap na parte ng pagiging bilanggo? Pag wala kang kasalanan na bilanggo ka, siguro yun talaga isang mahirap. Bukod sa alam natin, siyempre, ang male rape, kung ma-rape ka sa loob, di ba? Hindi ka naman sinubukan. Meron. Kaya nga, di ba yung part 1, biglang hindi may nangyari. Minsan, biro-biroan lang siguro. Hindi naman para talaga, or pangit yung biro. Tulog, biglang parang, pak! So the next day, di ba, nilipat ako ng kulungan. So nilabanan mo nung hinahawakan ka na, gano'n? Pak! Ginanon ko. Tapos minsan, kahit sa shooting, di ba, minsan pag maraming tao, minsan may hipo sa pit mo. Parang gano'n lang naman. So yun, nagwala ako, nag-alto ako. Buti warden mabait. Dilipat ako. Nung nasa loob ka ng kulungan, hindi ka nakikipagbarkada sa mga bilanggo? Wala kang moments sa gano'n? Wala akong time parang gangster barkada kasi nga sobrang depressed ako ng time na yan. Paano ako mag-i-ensayo kung depressed ako? Hindi ako, baka atakin pa ako habang naglalaro. Dapat enjoy. So tinigil ko yung paglalaro, nag-chess lang muna ako. So 6 months bago ako makalaya, puro chess yun. Puro chess. Walang physical activity. So paglabas ko, medyo tumaba talaga. Malaki ako talaga. Yun. And how did that change you as a person? I don't think it changed me or dinagdag na nakabawa sa akin. It was just flat, still lang. Parang, I think, some sort of, parang still process, parang ganun. Ganun yung tingin ko sa kanya. Pero yung ako, yung legalized spot, pero other than that, bawal talaga. Parang ganun po. Ang importante, hindi mo na ginalaw yung kahit anong uri ng drugs. Opo, baga naman po. Wala nang ibang uri ng drugs na ginagamit ka. Opo. Pero ngayon siguro, mas tamed na yung tiger in me. Yung ganong So, hope, ako talaga, talagang iwas na ako talaga sa mga, usually, nangyari doon, di ba, binigay ko yung mana ko sa anak ko. Yung isa, may binigyan akong ganun. So, kailangan tago ko na muna iba para sa sarili ko para hindi ako nagkakaganong klaseng problema pagpalagay natin. Yun po. So, ang nagiging problema mo sa life mo ay pag-ibig. So, sabi ko, kailangan medyo maging matalino ako sa mga bagay na gano'n. Yun. Ano ba ang first love mo? Si Claudine? Siguro second love. Siya lang yung na-play up po. Tapos nag-click din yung pelikula. Pero meron pa akong ibang first love. Alam niya yun. Hindi lang showbiz eh. Non-showbiz. Opo. Yun. Nakakausap mo pa rin, hindi na? Medyo, sobrang nagmamahalan kami. Siguro ganun din kami mag-aaway. So, ayaw akong kausapin. Patawa pa nga ito. Minsan tinawagan ko. Doon nag-aaway kami. Huli kami nag-aaway. Sabi niya, ayaw na kita makausap o marinig uli sa buhay ko. Din nauso internet, tinawagan ko. Hi, kamusta? How are you? Ikaw ba talaga to? Paano ko malaman ikaw talaga to? Sinagot ko. Ito kasi yung, di ba naalala mo sinabi mo, wag na kitang tatawagan? Naalala tuloy niya, wag siyang tatawagan. Ano nangyari? Ayun na.
Parang nag-ring a bell sa kanya, nagalit uli. So, to be continued. Uli. May asawa na? Daw, ganito. Pero hindi ko okay. na iniisip eh. Oo. Yun. So, wala na, ano yung hindi mo na iniisip? Wala ka na plano tawagan? O ano? Wala na? Ayoko nang masyadong, ako yung nagmamahal sa kanya, baka hindi niya ako mahal. Kalimutan ko na lang na, huwag ko nang isipin na masyado ko siya mahal, parang ganun. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, mahal mo pa rin? Oo naman. Talaga? Kasi First love never dies talaga. The feeling ko siya lang kasi yung naging perfect, siguro siya yung naging dream girl ko na nasa buhay, parang ganun. So, siya pa rin yung dream girl type na actual na huling nakita ko in record sa mind ko, parang ganun. Ilang taong ka na naging girlfriend mo siya? 14 pa lang kami na. Wow. 14 up to 19. Hanggang sa, Magkaedad kayo? Mas matanda sa akin 1 year. Saan mo siya nakilala? Sa event. Sa isang event. Opo. Tagal nyo rin, ha? Opo. Oo. Ano dahilan? Bakit kayo naghiwalay? Ano pa kami nun? Pero yung pinaka-major boo-boo, kailangan geographical. Mag-aaral sa ibang lugar. Yun. Yun yung mga trigger nung paghiwalay. Baka napapanood ka niya ngayon. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Hindi ka pwede tumawag. Mag-usap naman kami. Closure. Kailangan ko lang closure. Closure daw. Ayaw niya ng closure eh. Parang siguro iniisip ko siya lagi. Ayun. You know who you are, no? At saka matured na ako. Mas matured na ako. Siguro hindi na ako yung katulad nung kung ano man yung kinakatakutan niya. Siguro nabago ka na yan. Mas cuddly bear na ako ngayon. Sana single pa rin siya. Oo. Sana, no? Kasi syempre kung may pamilya pero kung hindi man, gusto ko lang nga sa mayakap lang eh. So, ganun kami ka-close. Mag-usap lang, no? Gusto mo lang closure. Siguro yakapin ko din. Baka mag-share siya asawa ko, Bel. Kung magkaaway sila, di ba? Claudine, serious ba yun? Pero si Claudine kaibigan, ang maganda Hanggang rin ngayon, daw, okay ano kayo? siya, butil lang, naging sa isang larangan kami. Yun, okay naman kami. Serious din kami ni Clau, pero yun nga, kasi teenagers pa tayo nun. 19 ka ba nun nung naging kayo? Ni Clau, Oo. mga 16, 17. Sabi mo, hanggang 19 kayo ni first girlfriend. Nagtatawagan, pero on and off yun. So doon pumasok si Clau? Parang ganun. Yun din, may ganun. Kaya din dahil may, kasi bata pa nga tayo nun eh. Yun. Kung alam lang natin na, ito talaga, bawal yan, ito susundin mo dahil, kundi magagalit siya, parang ganun. Was there a point na, naging talagang super serious kayong dalawa, to a point na parang gusto nyo nang magpakasal ni Claudine? Wala pa. Wala naman. Hindi na mawawat sa ganun? Hindi naman. Parang bahay-bahayan lang. Opo. And then after Claudine, si Melissa, tapos Melissa Garcia, kapitbahay ko. Okay. Yun. Siya yung matagal kong life partner naman. Nagkaanak din kami, si Gray. Artista na ngayon sa ABS. Mga 10 years din kami. Yun po. Ito yung pinamanahan mo ng yung anak mo? Opo. Oo. Ano nangyari? Ba't naghiwalay kayo ni Melissa? Siguro dahil hindi kami talaga yung star signs together, parang ganun. Yun. Tapos, pero yung mga patikim na konting siguro yung mga ibang, hindi ka masyado tumitingin sa akin. Siguro hindi mo masyado mahal. Mga ganun. Kung tignan mo sobra. Ayun, mga ganun. Selos. Oo. Sobrang nirespeto ko siya dahil naging mabait siya sa akin. Hindi ko siya kalaban or anything. Basta sobrang, kung artista nga siya, fans din niya ako eh. Parang ganun. Yung anak mo, kamusta naman ang relasyon mo sa kanya? Okay kami ni Gray. Kasi ako nagpalaki doon. Halos napalaki ko sila. So, okay kami ni Gray. Nag-artista na rin, ha? Opo. Ano klase mga roles ng kanyang ginagampanan? Yung kay Piolo, kasama siya kay Piolo Pascual. Tapos meron siyang bench ad. So, unti-unti nakaka-penetrate siya sa amin ng Diyos. Nakakapag-usap pa kayo hanggang ngayon? Nakakapag-bonding pa kayo? Ngayon, nasa States nag-aaral. So, missing in action siya. Yung cellphone niya, na number, iniwan sa yaya. So, hindi ako, kaka-birthday nga lang ng 7 ako nakapag-happy birthday. Baka nanonood. Oo nga, hindi na ako nag-happy birthday sa FB dahil alam kong sa fans din, yung nila yun eh. Happy birthday, Gray. Love you. Hindi ako nakachat sa'yo nung huli. Kailan uuwi? Next year pa. Tutuloy pa rin yung pag-artista? Opo. Tapos pag may project, hanggang makagraduate, pag anong-ganon lang. Para nakaka-adventure na rin, di ba? Anong kinukuha niya sa American course? Theater. Acting. Nagka-acting. Galing, ha?
Serious tong batan to, ha? Opo. Para maganda yung ano niya, pedigree niya baga. Oh, okay. And then, nagkaroon ka pa ba ng mga girlfriends after that? One few times. Pero sila yung naka-ano naman sa akin dun sa parang depression na yun. Yun. Na depression na mahal siya, no? Pero wala na siya, parang gano'n. Okay. O, ito na. Pag-usapan na natin ang controversial na video na kumakalat. Oo. Ano ba kwento nun? Bakit nakuha na ka ng isang intimate video kasama ng isang babae? Paano kumalat yung video na yun? Hindi ako yung Julius. Hindi ikaw. Hindi, kita-kita yung mukha mo eh. Maliit yung katawan nun. Ayaw mo yun? Ang dami nga nag-idolize daw sa'yo. Idol! Sorry sa mga wholesome, pasensya na. Alam ko sa mga conservative, hindi ko po kasalanan kasi nangyari talaga doon. Ang nangyari po noon, nung nahack ako, hindi siya circuit hack. Nangyari mano-manong hack sa party ng mga tropang babae. Kaya nagkaroon po ng leakage. Yun po. Na-hack yung phone? Pero mano-mano, na-open, nakuha. Wow! Yun po. Tapos, in-upload nila, pinakalat nila. Ayun, doon na po nag-umpisa yung leakage. Oo. Ano yung video na yun? Ano ba? Part ba ng scene yun sa isang pelikula? Hindi po. Ano po siya? Lumang video na siya ng adventure namin nung GFF ko na time na yun. Yun. So, yun. Ganun po nangyari. Medyo naging ano po siya, R18 po. Oh, para ba yun? Parang X na. Diba X-rated na yun Double X pala. So, ikaw talaga yun? Ikaw yung nandun sa video? Opo. Okay. Nagalit ka ba? Nalaman mong may mga kaibigan ka na nag-leak ng video na yun? Hindi ko naman ako magalit dahil alam ko magagalit ako kung yung edited version mukha ako masama. Siguro yung hindi ko hawak, ini-spy ako yung girl tipo. Buti lang, pinakita naman yung siya yung may hawak, hindi ako may hawak. Siya yung, alam mo yan? Meaning, hindi siya sliver. Kasi ang pinaka-no-no, hindi naman ako nagaganon talaga, Julius eh. Hindi ikaw, may pakana. Yung girlfriend kong mahilig mag-video-video, hanggang sa naisip namin yun. Kasi ako, laking sinihan ako eh. Napanood ko yung sliver, alam ko yung ano dyan, yung ethics sa ganyan eh. So, ayoko i-violate yung ethics sa pagpalagay natin camera ethics. Gusto niya, gano'n? Opo, hanggang sa nagkaroon lang po ng leakage po. Yun po. So, nung nag-leak na yung video na yun, syempre pati yung babae, nagulat din siya. Opo. Nag-usap ba kayo after nung kumakalat na? Medyo, binubuti ko nung maging silent muna. Kasi sari-sari yung, syempre, picture paints sa 1,000 words, di ba? So, hinayaan ko muna mag-mellow down ng konti. Marami nag-a-assume doon sa mga nakapanood na part daw yun ng isang scene sa movie na kinat. Kumbaga, may eksena kayo ng girl dahil hindi nyo napigilan yung sarili nyo, tinutuon nyo, pero kinat na yung portion na yun. Hindi ka na nakwento? Hindi po. Talagang private yun. Pero yung iba doon, hindi na ako parang napagsama. Ito yung kay Mark Anthony. Parang may nasama ng iba. Parang gano'n. In-edit? Hindi, may nasamang ibang akala nila ako din yun. Kahit hindi na ako yun. Yun. Okay. Hindi na ikaw yung iba ron? Oo. Sino yun? Kung may kamukha ko, yun ako. Pero yung hindi nakita yung mukha ko, hindi ikaw yun? Sino yun? Teka, baka ikaw yun. Hindi yun. Wow, grabe, no? Hindi, parang naging effect sa'yo, no? Hindi ka ba parang medyo, kinabahan ka na? Hindi, medyo kinabahan ako nung una. Baka magkaroon ng hidden ko dito. Wala naman ako kasalanan. Buti lang nabaltaan ko. Pero hindi ganyan at maganda. So, wala kang dapat katakot. Parang yung sa'yo, huwag kang mag-alala. So, nakahinga na ako. Iba pa mga di ba, artista rin na ganyan eh. So, tinanggap mo na lang na parang, okay na, hindi ka na naghabol na para ma-down yung video na yun, wala ka ng effort na ginawa. Hindi na. Kasi nung before, alam ko sa YouTube, ang gagawin lang hindi mo talaga pwede matanggal kung ano yun sa YouTube eh. Kailangan mo lang dagdagan para meron gusto pa edit dati. Long 15 years ago yata. Kailangan dagdagan mo lang, hindi pwedeng tanggalin basta. Ano yan eh, medyo sumaswak kasi sa image mo ngayon eh. Dahil nasa Viva Max ka lumalabas. Minsan sexy yung mga roles na ginagampanan mo. How do you feel pag sinasabi nila na na ikaw yung Viva Max King?
Sobrang, Julius, ako natutuwa bilang sa sobrang, siguro nakaka 200 points yun na memoir ko. Dahil, di ba dati, tumaba ako. As in, kala ko nga hindi na ako papayat. Lahat na gagawin ko para pumayat. Hanggang sa nagka-COVID, before COVID, mga 2 years straight, nag-iinsayo ako noon. Hanggang sa, bam, nagka-COVID, biglang may Viva Max. Tama-tama pwede ako maging artista for Viva Max. So, laking pasalamat ko na pumasa ako dun sa actual character for that time, nung time na yun. At pumayat na rin ako. So, kahit ano yun, basta pumayat ako. Salamat sa iyo. Sexy yan, dating. Nakailang films ka sa Viva Max so far? Siguro, yung sexy, mga 4-5, ganon. Mga 4. Opo. Pero ang Viva Max naman kasi nung una, talaga siya, sari-saring comedy, drama, hanggang nag-click lang yung sexy dahil kay AJ, thanks to AJ. Ayun. Ngayon, meron na silang Viva 1. So, yung Viva Max mas sexy, alam mo, kumbaga ipaglaban mo sexy ang dating. Yung Viva 1, yun yung drama, comedy, 17 below, parang ganun. Ang daming nasayang na oras. Tapos, may mga ibang sayang na project na tangyan. Ang modus namin ngayon ng company, ng manager ko, lahat halos kung ano offer sa atin, tanggapin natin. Wala mo na tayong tatanggihan. Para makabawi sa mga nawala sa atin. Parang ganun. Anong pinaka-sexing ginawa mo sa Viva Max? Yung Scorpio Nights. Wala kang issue sa pagiging sexy star or actor? Wala, okay lang sa'yo? Kaya mong gawin kung ano pwede pagawa sa'yo? Siyempre, kailangan, artistic pa rin. Hindi pwedeng porn siya. Kailangan, alam mong, nag-acting lang tayo dito kasi, yun din pambenta natin doon. Wala akong problem doon dahil may kwento naman siya. At parang, ang naisip ko nga yung next stage, namin, yung mga parang ipaglaban mo na mas sexy. Kumbaga, mas may goth lang. Parang gano'n. Yun po. Wala akong problema doon dahil at the same time, nakakapag-ensayo na rin ako ng libre bago sa mag-shooting. Since matagal ka na sa industriya, di ba mainit na issue ngayon yung harassment sa mga artista? Ikaw ba, habang lumalaki ka sa TV at sa movies, may mga gumawa ba na yan? Nag-attempt na gumawa niya sa'yo? Hindi naman ganun kasi yun parang rape na yun eh. Eto, kung may mga nag-attempt man, dahil sensual lang type ka. Ako usually, inisip ko pag may ganun, Julius, inisip ko lang sana gimmick lang to. Homer lang to para sa sine. Some sort of catch lang to, magnet lang to para we'll get 2 seconds of time and then sell to him, parang ganun. Nakakalungkot yun pag rape na. Siyempre, sa kahit anong field, bawal ang rape. Kung may ligawan, sabihin natin forbidden ligawan, okay lang, maintindihan pa. Pero pag rape, hindi na pwede yun. Pero, is it right na sabihin na talamak yan sa industriya, yung ganyan? Hindi din. Kasi hindi rape yan talamak. Rape, hindi naman talamak ang rape. Ang rape parang, feeling ko parang snake yun na a-attack na lang eh. Sigurado maraming ligawan. Ganon. Kung lustful na ligawan, forbidden ligawan. Yung okay yan, yung mas nakakataas sa posisyon na papalagay natin third sex, ang sinasabi ko. Na boss, Yun okay lang yun. Pero pag rape na, ibang usapan na yun. Ito rape yung actual connotation eh. Pero ikaw, wala kang experience na gano'n, nag-attempt sa'yo na... Yung gano'n, yung sa kulungan. Sa kulungan, pero sa industriya. Parang rape, tinuloy mo lang. Nung bata ka pa, kasi child star ka Ito, hindi sila, merong isa, pero hindi natuloy. Pero alam ko, pero ano yung re-entrap, in the sense ko, napad mo yung, alam mo na agad yung mangyayari. Feeling ko, pag pinayagan ko to, baka rapin ako na to. So feeling ko, gusto niya ako makasama doon para malasing ako, mga gano'n. Pero walang actual rape, kumbaga malis lang. Feeling ko, may isang gano'n na pinagmali siya ako, baka rapin ako na to. Kung nasobran yung inom ko, parang gano'n. Pero yung actual, wala pa naman. Sama ng Diyos. Sino yung babae lagi mo kasama sa video? Yung may nakikita ko sa social media. Katabi mo siya eh. Lagi kayo Sino yun? Opo. Mga ex-girlfriend, friends. Yun po. Wala na. Tapos kasi, na. wag naman sana, pero for now, yes, tapos na. Ano ba talaga? For now, tapos na, pero wag naman sana matapos forever. Kasi love ko din yun eh. Medyo, syempre, minsan, kailangan talaga, ayaw niya maghiwalay, di ba? Minsan, may kailangan gawin, may ganon. Alam mong, time out muna, ibang time muna, parang ganon. Gusto niya lagi kayo magkasama? Yun ang gusto ko sana. Siya hindi. So, hindi pa. Kasi mas nag-aaral pa. Alam mo, graduating pa lang. Mga ganon.
Ano ka pa ba? Naghahanap ka pa rin ng para magiging serious relationship mo? Technically, Julius, subconscious. Pero umaabot na ako sa point na parang si Al Pacino na sinasabi ko, baka tapos na ako sa romantic stage na yun. Parang ano na lang, kailangan maging, kumbaga, hindi naman playboy or something like that. Pero forever bachelor siguro, parang gano'n. Yun ang ano mo, na-imagine mo sarili mo. But you're only 40 plus, di ba? Oo, yes. Bata mo pa eh. Salamat naman. Si Al Pacino's 80 plus. Oh, yes. Nagkaanak pa, di ba? Opo. So, parang ano ka na ngayon? Kumbaga, hindi ka na nag-hope na magkaroon ng isang forever partner. On a daily basis, nag-hope ako, yes, na mahanap ko yung the right one. For a couple of times, or mga 2 years ago, I thought I found her. Pero ngayon, umabot na ako sa point na daily basis, sana mahanap ka pa rin. Pero meron na ako mga inklings na siguro dapat, isipin mong tapos ka na sa stage na yon, maging forever bachelor ka na. Mga ganun. May mga ganun-ganun na. Oo. Happy ka naman ng ganyan? Happy ako. Lang. Ngayon lahat ng mga ganun, after yung mga pinagdaanan ko, na-appreciate ko ng, at least, importante, tayo. Tapos na yung mga problems na yun. Kahit ano pa, okay na to. Happy naman ako dahil happy ako because happy ako na yung appreciative ko mataas din ngayon. Yung appreciation ko mataas. And I appreciate that. Yun. Saka second wind mo to sa career mo eh. Di ba? For a while, nawala yan. Ngayon, in demand ka, dahil mo mga projects, hindi ka nawawalan. Ayun po. And mas gusto ko ng alagaan, mas mahalin. Actually, sa kanya na ako mag-focus kaysa sa ibang mga bagay na nagpapaliw sa kanya. Parang gano'n. Wala kang balak gawa ng life story yung tatay mo? Isang movie ikaw gaganap? Merong ginawa si Rap noon, yung The Last Action King, pero feeling ko mali pa nga yung pagka-edit. Kasi yung dapat mas pa sa editing. Talagang kailangan magaling editor natin eh. Life story, siguro kailangan apo niya pwedeng gumanap or part lang yung siguro yung dapat 50%. ikaw, kasi ikaw na you pwede, merong anak, Julius, na identical na kahawig ko. Yung siguro 8 years old siya ngayon. Anak ni? Anak ko dun sa naghiwalay kami ng COVID nung na-starlock ako. Oo. Yun. Okay. Yun. Kamukha ni Lolo? Kamukha ako, opo. Ilan taon na nga? 8? 8-7. Tagal pa nun. Batang Rudy Fernandez yun. Pero paglaki, ikaw yung Rudy Fernandez, yung pagtanda, bago mamatay. Pwede. Though nagawa din, kung naalala mo yung ginampanan ni Christopher De Leon, yung story of Rudy Fernandez, pero yung latter parts na. Yun. Pwede naman kung magkakaroon offer, depende sa treatment. How do you feel na na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ng tao si Daboy? Andun pa rin, kumbaga fresh pa rin sa memory nila na may isang Rudy Fernandez na sumikat. Laking pasalamat to. Alam kong blessing yun. Hindi possible yun kung hindi blessed ni God yun. Nagpapasalamat ako na nakagawa siya ng almost, pagpalagay natin, 100 films. Lahat yun worth paying for. Alam kong yun yung kabig fact, yun yung magnet doon na talagang lahat ng proyekto ni The Boy, walang sayang na pera. Paglabas mo siniyan, yung parang pwede bang bumalik ulit, hindi na ako babalik dito. Alam ko kaya ganun dahil maganda yung mga project nila. Yun po. Nami-miss mo pa rin siya, paminsan-minsan. Lagi. Oo. Dati, sobrang ganun kami nun eh. Sobrang close kami. Opo. At lalo na ngayon dahil kung sakali nabubuhay siya, mas ang dami kong, dati kasi nagkaroon ng inferiority dahil sa kapalpakan ko. Ngayon sigurado hindi ako magkaroon ng inferiority sa kanya. Dahil kung mature na ako, hindi na ako yung wala na sa puberty na yun eh. Oo, totoo. Ngayon, active ka sa movies? Meron ka ba mga projects na gusto mong invite yung mga viewers natin? Opo, imbita ko na rin po sila na manood lagi ng Viva Max. Ngayon, package deal. Showing din po Pasahe. At manood din po sila Lumod sa Lupa sa Channel 5. At kung ano pa yung next coming projects ko po, sana mapanood nila. We thank you so much. Thank you for opening your heart to us. No? Nice to see you. Fans mo din ako. Sobrang lagi naman, kita talaga napapanood. naman. Ikaw bata pa lang to nakikita ko na to sa ABS-CBN1. So thank you for trusting us sa kwento mo. Ang dami naming nalaman ng mga bagong kwento ng buhay mo at buhay ni Daboy.
Salamat po. Thank you. And good luck sa ano mo, ha? Yes, sa iyong Julius. career. Good luck. Sana marami pang mga movies at marami pang mga awards na dumating sa iyo. Sa awa ng Diyos, pagdasal nyo, lagi nyo ako panoorin, please. Oo. Suportahan natin, guys. Mark Anthony Fernandez. Thank you. Thanks po. Are you familiar with the brand, Hermes? Kung medyo newbie pa kayo dito sa brand na to at kung ano ng mga designs meron ng Hermes, take it away. Ted. Okay, Ted. Hello guys, welcome here at Exquisite Manila. I will show you some Hermes models and leathers and hardwares that we have here in the shop. Let's start with the classic ones, which is a Birkin. So these Birkins, they have different sizes, no, Mamu? We have the size 35. Yan ba pinakamalaki? 35? No, may 40, may 50, may 55, but these are for traveling already, no? So this is ito yung usong-uso dati, yung unang sumikat ang Hermes dito sa Pilipinas. Size 35. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.